Minsan, may mga lugar sa mundo na parang sinadyang kalimutan ng Diyos. Tahimik, malayo, at tila hindi naabot ng liwanag, literal man o hindi. Sa bawat sulok, may kwentong hindi isinisigaw, mga lihim na binubulong lang sa dilim, dahil kapag sinabi mo ang totoo, baka ikaw ang sunod na mawala. Ako si Elias. 13 anyos nang namatay ang nanay ko, at simula noon, parang ako na lang ang natitirang tao sa mundo. Ang tatay ko matagal nang nawala. Sabi nila, sumama raw sa ibang babae sa Maynila. Pero para sa akin, parang mas pinili niyang tumakbo palayo sa responsibilidad. Iniwan niya kami. Iniwan niya ako. Kaya lumaki akong may lungkot sa puso, laging may tanong kung bakit ganon ang naging kapalaran ko. Walang kamag-anak na gustong kumukop sa akin, at kung hindi dahil sa matandang si Mang Doro, isang magsasaka sa kabilang baryo, baka matagal na rin akong nalunod sa gutom at galit. Si Mang Doro ang nag-alaga sa akin. Hindi kami magkadugo pero tinuring niya akong parang sariling apo. Sa kubo niyang luma, natutong mamuhay ng simple. Kapalit ng pagtira ko roon, tumutulong ako sa bukid, nag-igib ng tubig, at nag-aalaga ng mga alagang manok. Hindi marangya ang buhay namin pero may konting katahimikan. Yun ang akala ko. Isang gabi, habang pauwi kami mula sa palengke ng bayan, dumaan kami sa isang lumang daan na matagal nang hindi ginagamit. Dati, sabi ni Mang Doro, iyan ang daang papunta sa Sitio Sagrado. Napalingon ako. Anong Sitio Sagrado? Ngayon ko lang narinig yon. May baryo doon, tanong ko. Tumango siya, pero hindi na muling nagsalita. Napansin kong bahagyang nanigas ang kanyang katawan habang pinipilit iwasan ang tingin sa madamong bahagi ng gubat. Tila ba may masamang alaala siyang ayaw balikan? Wala akong sinabi pa, pero hindi na rin yon nawala sa isip ko. Kinabukasan, pinuntahan ako ng kaibigan kong si Lando. Matagal na kaming magkaibigan. Siya yung tipo ng tao na kahit wala sa buhay, marunong magpatawa. Kahit bitin sa ulam, kaya niyang gawing masaya ang isang hapunan sa pamamagitan lang ng mga kwento niya. Lagi niyang sinasabi, pare, basta't buhay may pag-asa. Pero sa tingin ng iba, siraulo siya. Para sa akin, siya lang ang taong hindi ako itinulak palayo. Ano, Elias, bungad niya habang bitbit ang isang supot ng nilagang mais, gusto mo bang sumama sa akin bukas? May narinig akong kwento tungkol sa isang baryong hindi raw sinisikatan ng araw. Nasa kabilang bundok lang, malapit sa Sitio Sagrado na nabanggit ni Mang Doro. Natawa ako. Ikaw talaga, Lando. Lahat na lang ng kababalaghan gusto mong puntahan. Siyempre, sagot niya, sabay kagat sa mais. Baka may treasure o kaya may multo. Pareho lang exciting. Pero sa loob ko may gumalaw. Para bang may pamilyar sa pangalan ng baryong iyon. Baryong hindi sinisikatan ng araw. Paanong ganoon? Kinagabihan, hindi ako makatulog. Nakadungaw lang ako sa bintana ng kubo habang pinapakinggan ang huni ng mga kuliglig. Pero may kakaiba. Sa kabila ng kadiliman, may napansin akong kumpol ng ilaw sa malayo, parang mga parol na nakasabit sa kawalan. Wala naman dapat bahay sa direksyong yon. Hindi rin yon mga bituin. Masyadong mababa, masyadong mali. Kinabukasan, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kinausap ko si Mang Doro. Lolo, totoo ba ang Sitio Sagrado? Tahimik siya. Matagal bago sumagot. Sa wakas, nagsalita siya, mahina at mabigat ang tinig. Huwag mo nang balakin yon, Elias. May mga lugar na sinadyang mawala sa mapa. Dahil hindi na dapat balikan. Pero ano bang meron doon? Suminghot siya ng hangin at saka tumingin sa akin. May lugar sa bundok kung saan hindi na sumisikat ang araw. Doon, hindi mo na alam kung gising ka pa o nananaginip. At sa lugar na yon, may mga matang laging nakatingin. Kahit pa pumikit ka. Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin, pero naramdaman ko ang lamig sa likod ko. Sa gabing yon, nanaginip ako. Isa akong batang nakatayo sa gitna ng masukal na gubat, at sa harap ko ay isang babae, maputla, mahaba ang buhok, at nakasuot ng lumang saya. Hindi siya nagsalita.
Tumuro lang siya sa likod ko. At nang lingunin ko, isang anino ang mabilis na dumaan sa gilid ko, kasabay ng tunog ng pagaspas ng pakpak. Nagising akong pawis na pawis. Baka gutom ka lang, biro ni Lando kinabukasan. Sabi ko na sa'yo, kailangan mo ng karne, hindi puro lugaw. Pero alam kong hindi simpleng panaginip yon. Hindi ganon kabuhay ang naramdaman ko habang tulog. At hindi iyon ang huling beses na nakita ko ang babaeng yon. Sa sumunod na linggo, ilang beses ko siyang nasulyapan, minsan sa gilid ng palayan, minsan sa likod ng punong mangga. Hindi siya gumagalaw. Pero ramdam ko ang mga matang tila tumutusok sa balat ko. Isang gabi, habang binabantayan ko ang manok naming nangingitlog, may narinig akong tunog sa labas ng kulungan. Akala ko aso lang. Pero nang silipin ko, may nakita akong anino, matangkad, payat, at may mahabang buhok. Hindi ito hayop. Hindi rin tao. Nang makita kong tumingin ito sa akin, parang nagdilim ang paligid. Para bang kinuha ang lahat ng liwanag, kahit may ilaw sa loob ng kubo. Napatakbo ako papasok at isinara ang pinto, nanginginig. Hindi ko na nasabi kay Mang Doro. Wala rin si Lando kinabukasan. Sabi ng ibang bata sa baryo, nakita raw siya sa may paanan ng bundok. Mag-isang umakyat. Hinahanap ang baryo. 2 araw na siyang hindi bumabalik. At kagabi, habang sinusulat ko ito sa lumang kwaderno ni nanay, may kumatok sa bintana ko. 3 katok. Dahan-dahan. Malamig ang hangin at sa pagitan ng pag-ihip nito, may narinig akong boses. Elias, boses ni Lando. Pero pag dumaw ko, wala naman tao. At doon ko nakita ulit ang babaeng maputla. Nakatayo siya sa tabi ng punong mangga, pero ngayon, hawak-hawak na niya ang isang bagay. Isang lumang laruan na dating pagmamay-ari ni Lando. Ngayon ko lang napansin hindi anino ang dala ng baryong yon. May kumukuha. Isa-isa. At sa huling paglingon ko, nakita ko na lang ang isa pang anino, papalapit sa kubo. Hindi ko alam kung matatapos ko pa to, pero kung may makabasa man ng kwadernong to, huwag kang pupunta sa lugar na hindi sinisikatan ng araw. Kahit anong marinig mo. May taning ang liwanag. Sa mga araw na sumunod matapos mawala si Lando, tahimik ang buong baryo. Parang may nakabitin sa hangin na hindi mo maipaliwanag, hindi bagyo, hindi ulan, pero mabigat. Lahat ng tao, tila sabay-sabay na naging mailap. Ang mga matatanda, iwas makipag-usap. Ang mga bata, bihira nang maglaro sa kalsada. Kahit si Mang Doro, na dati palaging may kwento, ngayon ay laging tahimik, nakatanaw lang sa malayo, habang ninunguya ang nganga niya. Pero ako, hindi ako makatulog. Araw-araw ko pa ring naririnig ang boses ni Lando sa panaginip, paos, mahina, parang galing sa ilalim ng lupa. Elias, sigaw niya, huwag kang papasok, hindi ka na makakabalik, hindi ko alam kung totoo ang naririnig ko o unti-unti na akong nababaliw. Kaya isang gabi, habang si Mang Doro ay mahimbing nang natutulog, dinala ko ang lumang kwaderno ni nanay at binuklat ito. Dati ko na itong nakita, puno ng sulat kamay, mga reseta ng halamang gamot, mga alamat at kasabihan. Pero sa likod na pahina, may sulat na hindi ko pa nababasa. Sulat ng nanay ko. Kung binabasa mo ito, anak, baka nandyan ka na rin sa oras ng kadiliman. May mga lihim sa ating dugo. Hindi tayo tulad ng iba. Bantayan mo ang anino. Ang ating lahi ay hindi ordinaryo. Noong panahon pa ng mga Kastila, pinrotektahan tayo ng diwata ng kalikasan, kapalit ng panata. Pero nasira ang panata at nagsimula ang sumpa. Nanlamig ang kamay ko. Wala akong ideya na may ganitong kasaysayan ang pamilya namin. Sumpa? Panata? At sino ang diwata ng kalikasan? Kinabukasan, tinanong ko si Mang Doro tungkol sa panata. Pero bago pa siya makasagot, napansin kong namutla siya. Saan mo nabasa yan? Sa kwaderno ni nanay, sagot ko. Ano bang meron sa pamilya namin? Matagal siyang hindi nagsalita. Sa kanya ibinaba ang tabako niya at tumitig sa akin. Elias, anya, ang nanay mo hindi lang basta manggagamot. Isa siyang tagapangalaga.
May tungkulin siya na tumigil nang ikaw ay ipinanganak. Akala namin tapos na ang lahat. Pero mukhang bumalik na ang dilim. Anong dilim? Tanong ko, ramdam ang unti-unting pagkabog ng dibdib ko. Hindi na siya sumagot. Tumayo siya at lumabas ng kubo, iniwang bukas ang pintuan. Naiwan akong litong-lito, at para bang may pader na biglang sumara sa pagitan naming dalawa. Habang lumalalim ang gabi, muling bumalik ang ilaw sa kabubatan. Pero ngayong gabi, iba ito. Imbes na parang parol, isa lang itong bughaw na liwanag, gumagalaw sa gitna ng damuhan, parang inaakit akong sundan ito. At sa hindi ko maintindihang lakas ng loob, sinundan ko nga ito. Makalipas ang ilang minutong paglalakad sa gitna ng dilim, narating ko ang isang maliit na lawa, tahimik at walang alon, kahit may hangin. Sa gitna nito, may nilalang na tila hindi tao, babaeng may balat na kumikislap sa ilalim ng buwan, may mahahabang buhok na umaagos sa tubig, at mga matang kulay ginto. Elias, wika niya sa isang tinig na parang awit ng hangin, anak ng tagapangalaga, bakit ngayon ka lang? Hindi ako nakasagot. Parang nabilanggo ang dila ko sa gulat. Ako si Luwalhati, Anya. Diwata ng kalikasan. Ako ang naggagabay sa dugo ng mga tagapangalaga. At ikaw, Elias, ay huli sa iyong lahi. Hindi ko alam kung ano to, hindi ko alam kung ano ako, sagot ko, nanginginig. Lumapit siya at inabot ang kanyang kamay, kung saan may hawak siyang bagay na tila kabibe, makintab, may mga ukit, at parang buhay. Ang mutyang pangalima, wika niya. Ito ang susi upang gisingin ang kakayahang taglay ng iyong dugo. Pero mag-ingat ka dahil habang lumalapit ka sa liwanag, lalo ka ring makikita ng kadiliman. Hindi ko pa rin alam kung panaginip ba ito o totoo. Pero kinuha ko ang mutya, at sa mismong sandaling iyon, parang may sumabog na liwanag sa dibdib ko. May mainit na enerhiyang dumaloy mula sa palad ko, papunta sa puso, saka sa ulo. Parang saglit akong nawala sa oras at espasyo. Pagbalik ko sa ulirat, wala na ang diwata. Nasa tabi na ako ng lawa, at ang mutya ay nakasingit sa loob ng aking palad, parang hindi mo na siya maaalis. Kinabukasan, muling lumapit ako kay Mang Doro. Ipinakita ko ang mutya. Hindi siya nagulat. Sa halip, tumango lang siya, at saka inilabas ang isang kahoy na kahon na matagal nang nakatago sa ilalim ng sahig ng kubo. Panahon na, sabi niya. Hindi ko na kayang itago pa sa'yo. Anak, matagal ko nang alam. Ang totoo, ako ang albularyong tagapangalaga ng inyong lahi. Kaibigan ako ng iyong ina. Binuksan niya ang kahon. Nandoon ang mga lumang papel, halamang tuyot, at isang balisong na may ukit na tila runa o sinaunang wika. Ibinigay niya ito sa akin. Hindi lang to basta kutsilyo, wika niya. Ito'y pandigma laban sa mga nilalang ng dilim. At ang una mong kaaway ay ang amang itim, isang aswang na matagal nang pinagtataguan ng mga tagapangalaga. Siya ang dahilan kung bakit nasira ang panata. At ngayon, bumabalik siya. Parang biglang sumikip ang mundo. Ako ang haharap sa isang matandang halimaw. Isang nilalang na pinagtataguan ng mga ninuno namin. Hindi ko kaya to, sabi ko, umaatras. Hindi ako bayani. Isa lang akong ampon, isang batang iniwan ng tatay, anak ng nanay na pinaniniwala ang baliw sa baryo. Ngunit bigla siyang sumigaw, Elias. Ang kapangyarihan ay hindi nakabase sa pinanggalingan mo, kundi sa pinipili mong harapin. At sa sandaling iyon, para akong nahulog sa pagitan ng galit at takot. Hindi ko alam kung gusto ko ba talagang maging bahagi nito. Hindi ko ginusto ang lahat ng to. Gusto ko lang hanapin si Lando. Gusto ko lang ng katahimikan. Pero ngayon, may digmaan daw na kailangan kong harapin. Dahil doon, nagsimula akong turuan ni Mang Doro ng mga sinaunang dasal, ng mga lihim na halamang gamot, at kung paanong maramdaman ang presensya ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata. Sa bawat pagsasanay, pakiramdam ko'y mas lumalalim ang ugnayan ko sa isang mundong noon ay hindi ko pinapansin. Pero kahit pilit kong matuto, may bahagi sa akin na tumatanggi pa rin. Paulit-ulit kong tinatanong sa sarili ko, paano kung hindi ako sapat? Paano kung hindi ako naniniwala sa sarili kong kakayahan?
At habang unti-unti kong nilalabanan ang sarili kong pag-aalinlangan, isang gabi, bigla na lang bumaliktad ang hangin. Nagbago ang ihip at may matinding amoy ng dugo ang dumampi sa ilong ko. Sa labas ng kubo, may narinig akong pag-iyak ng isang babae, mahaba, puno ng pighati. Nang sumilip ako sa bintana, wala akong nakita kundi dilim. Ngunit sa dilim na yon, may mga matang kulay pula ang tumambad sa akin. 1, 2, 4. At sa pagitan ng bawat kisap, isang tinig ang bumubulong. Elias, nakita ka na niya. Noong gabing iyon, hindi ko na muling ipinikit ang mga mata ko. Hindi ko na kaya. Sa likod ng mga aninong may pulang mata, sa likod ng malamig na hangin at ungol ng kung sinong umiiyak sa dilim, naroon ang bigat ng lahat ng tanong na pilit kong iniiwasan. Bakit ako? Bakit ako ang kailangang pumalit sa panatang hindi ko naman pinili? At sa lahat ng tao, bakit ako pa ang iniwang mag-isa? Nang nawala ang nanay ko, pakiramdam ko, hindi lang siya ang namatay. Parang may bahagi rin sa akin na namatay kasama niya, yung bahagi kong naniniwala na may magtatanggol sa akin, na may magmamahal sa akin, kahit ano paman. At ngayon, sa harap ng isang mundong puno ng dilim at halimaw, hinihingan ako ng lakas na hindi ko alam kung mayroon pa ako. Kinabukasan, habang tahimik kaming nag-aalmusal ni Mang Doro, bigla siyang nagsalita nang hindi tumitingin sa akin. Elias, alam kong mabigat ang pinapasan mo. Pero hindi lang ito tungkol sa panata. May mas malalim pa. Kinuha niya ang lumang kahon mula sa ilalim ng mesa at inilabas ang isang lumat-kupas na litrato. Babae at lalaki, mas bata si nanay, at yung lalaki, hindi ko kilala pero may pamilyar sa mukha niya. Siya ang ama mo, sabi ni Mang Doro. Hindi siya sumama sa babae. Pinilit lang naming sabihin yon sa'yo. Ang totoo, siya ang unang sinumpa ng amang itim. Parang biglang gumuho ang buong mundo ko. Akala ko matagal na siyang tumalikod sa amin, pero ngayon ko lang nalaman, hindi siya tumalikod. Isa siya sa mga nauna. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, hirap ang boses. Tumulong siya sa laban. Pero hindi siya handa. Isa siya sa mga unang naghanap ng mutya. At nung nahuli siya ng amang itim, hindi na namin siya muling nakita. Ang nanay mo hindi ka inalagaan lang bilang anak. Inalagaan ka bilang tagapagmana ng misyon ng ama mo. Tumulo ang luha ko. Hindi ko alam kung galit ba iyon o lungkot. Bakit kailangan akong itago sa kasinungalingan? Bakit ngayon lang nila sinasabi ang lahat ng ito, kung kailan wala na akong oras para mag-isip? Pero hindi pa roon nagtapos ang kabuluhan. Sa araw ring iyon, habang naglilinis ako sa likod ng kubo, may narinig akong ingay mula sa ilog, parang may nalulunod. Tumakbo ako, at sa paglapit ko, nakita kong may batang babae, basang-basa, nanginginig at walang saplot sa paa. Miss, okay ka lang? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Tumitig lang siya sa akin. Maputi ang balat niya, halos kulay gatas. Pero ang mga mata niya itim, walang puti, parang walang laman. At sa isang iglap tumawa siya. Mababang tawa, parang hindi galing sa bata. Nahanap ka na niya, sabay naglaho ang anyo niya sa tubig, na parang hindi siya totoo. Naiwan akong nakatayo, pawis na pawis, habang sinasalo ang dibdib kong sobrang lakas ng tibok. Gabi-gabi mula noon, may mga kakaibang nangyayari. Minsan, ang mga manok namin ay bigla na lang natutuklapan ng balahibo, para bang may umaatake sa kanila sa gabi. Minsan naman, may mga bakas ng paa sa paligid ng kubo, hindi tao, hindi hayop. Para silang bakas ng malalaking kamay, nakayuko, gumagapang. Isang gabi, habang pinipilit kong matulog, may naramdaman akong malamig na hininga sa batok ko. Hindi ko na kailangan pang lumingon. Alam kong may presensyang nakatayo sa likuran ko. Pero sa halip na tumakbo, nanatili lang akong nakapikit. At mula sa dilim, narinig ko ang tinig, malalim, parang may libong boses na pinagsama. Elias, hindi mo siya maliligtas. Pagbukas ko ng mga mata, wala na ang presensya, pero may sugat na sa braso ko. 3 kalmot, parang galing sa kuko ng hayop. Kinabukasan, ipinakita ko kay Mang Doro. Tiningnan niya ito at tahimik lang na tinapal ng dahon at langis.
Hindi siya nagtanong kung paano ko nakuha. Alam niyang hindi ko rin alam ang sagot. Sa mga panahong yon, parang gusto ko nang sumuko. Ang katahimikang pinangarap ko, wala na. Kahit si Lando, hindi ko na alam kung buhay pa siya. At sa bawat araw na lumilipas, palakas ng palakas ang pakiramdam kong papalapit na ang isang bagay na hindi ko kayang labanan. Pero sa kabila ng lahat, may munting apoy na bumubuhay sa akin, ang mga alaala ng nanay ko. Kung paanong kahit pagod siya mula sa araw-araw na paglalako ng halamang gamot, ninitian niya ako bago matulog. Kung paanong kahit walang-wala kami, lagi siyang may panalangin bago kami kumain. Siya ang nagturo sa akin na kahit anong dilim ang dumating, basta may konting liwanag sa puso, hindi ka mawawala. Isang gabi, habang nakaupo ako sa harap ng kalan, nilapitan ako ni Mang Doro at iniabot ang isang bagay. Isang pulseras na gawa sa ugat ng puno, may maliit na mutya sa gitna. Kinuha ito ng nanay mo bago siya tuluyang nawala. Sabi niya, ibigay ko lang to sa'yo kapag dumating na ang oras. Isinuot ko ang pulseras. Sa sandaling iyon, parang humigpit ang hangin sa paligid ko. Pakiramdam ko parang may yumakap sa akin. At sa di ko maipaliwanag na paraan, alam kong galing yon kay nanay. Sa parehong gabing yon, nagising ako sa malakas na kaluskos sa labas ng bintana. Lumabas ako, dala ang kutsilyong may ukit na ibinigay ni Mang Doro. At doon ko nakita, isang nilalang, nakayuko sa lupa, kinakain ang isang manok. Nang lumingon siya sa akin, nakita ko ang kanyang mukha. Wala siyang mata. Puro balat, mahaba ang dila, at ang mga ngipin niya'y parang ng sanga ng akasya, matutulis at pantay-pantay. Tumayo siya, marahang naglakad papalapit. Hindi siya nagmamadali. Tila alam niyang wala akong laban. Pero sa halip na umatras, hinawakan ko ang kutsilyo, at parang may boses na gumabay sa akin. Mula sa loob ko. Isang dasal. Hindi ko ito inaral, pero bigla ko itong nausal. Kaluluwa ng lupa, kaluluwa ng dagat, iligtas ang anak ng liwanag. Sumigaw ang nilalang, at sa isang iglap, naglaho siya sa usok. Naiwan akong mag-isa, hingal na hingal at basang-basa sa pawis. Pero alam ko, hindi pa yon ang wakas. Isa lang yon sa mga ipinadala ng Amang Itim. Isa lang yon sa mga gustong humadlang sa akin, bago pa ako handa. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, may narinig akong pagaspas ng pakpak. Hindi mula sa ibon. Mas malaki. Mas mabigat. Tuminala ako, at sa ilalim ng liwanag ng buwan, may anyong lumilipad sa ibabaw ng mga puno. Hindi pa ito tapos. Ang dilim ay papalapit. At ako, kahit durog pa ang puso, kailangan ko nang pumili. Kinabukasan, hindi ko alam kung anong nararamdaman ko, takot ba o galit. O pareho. Habang naglalakad ako sa baryo, hindi ko maiwasang sumulyap sa paligid, parang may mga mata akong nararamdaman mula sa dilim. Sa bawat kanto, sa bawat puno, sa bawat likuan ng daan, parang may mga aninong sumusunod. Hindi ko malaman kung paranoia lang ba ito, o talagang may nilalang na nagmamasid sa akin. Si Mang Doro, hindi ko na rin alam kung anong pinagdadaanan. Palagi siyang may mga tanong, pero wala ring sagot. Pati siya, ang mga mata niya, parang may kalungkutan, hindi siya gaya ng dati. Yung dating puno ng tapang, ngayon ay puno ng takot. Hindi ko siya masisi. Kung may alam siya sa mga nangyari, sigurado akong ang bigat ng pasan na hindi na niya kayang itago. Isang araw, nagpa siya kaming magsanay na naman. Hindi lang ako, pati siya. Naisip ko, kung hindi ako matututo, paano ko ipagtatanggol ang baryo, o kahit ang sarili ko. Dinala kami ni Mang Doro sa isang madilim na kabubatan sa gilid ng bayan. Doon kami maghuhubog ng lakas, ng tapang, ng kaalaman. Ipinakita niya sa akin ang mga halaman na may mga kapangyarihan, mga halamang gamot na hindi lang basta gamot, kundi may kakayahang magpalakas ng katawan at ng isip. Pinakita niya rin sa akin kung paano gamitin ang mutya, na kung tutuusin, hindi ko pa ganap na nauunawaan. Habang kami ay nagsasanay, naramdaman kong may kasamang takot si Mang Doro sa bawat hakbang. Minsan, habang nagtuturo siya ng mga sinaunang galaw, mapapansin mong may mga aninong gumagalaw sa gilid ng mata niya,
pero hindi niya ito pinapansin. Hindi siya nagsasalita, pero alam kong tinatanggap niya ang kanyang takot. Hindi siya nakataka sa mga nararamdamang banta. Hindi kami nakaligtas. Kaya mo yan, Elias, wika niya sa akin isang hapon, habang pinagmamasdan ang ginagawa kong mga galaw. Hindi ko alam kung ano ang kahihinatnan ng laban na to, pero ikaw ang huling pag-asa. Kung hindi ka magtagumpay, baka mawalan na tayo ng lahat. Yun ang mga salitang hindi ko gustong marinig. Pero naramdaman kong may kabigatan ang mga salitang iyon, parang sila na mismo ang mga pamana ng mga ninuno ko. Marahil ito na ang sandali ng mga sumunod sa panata, ang oras na hindi mo na kayang takasan. Para bang ang buong baryo, ang bawat tao sa paligid, ay umaasa sa isang batang hindi pa handa. Pagbalik namin sa kubo, hindi ko na magawang magpahinga. Hindi pa tapos ang araw, hindi pa natatapos ang mga inihandang tinik na pangarap ko. Ang mga bakas ng takot sa mata ni Mang Doro, ang mga hinina ng gabi, ang patuloy na pagkilos ng mga anino, pumapasok na sa isip ko. Lando. Ang nawawalang kabataan. Si nanay na binaliwala ko. Ang mga tanong na, bakit ako? Bakit ako ang pipiliin? Isang gabi, habang nagsusulat ako sa sulat ni nanay, may biglang dumating na alingaungaw mula sa kabundukan. Isang tunog na hindi ko matukoy, pero malalim. Bughaw na liwanag ang sumilay mula sa itaas, mula sa isang taas ng bundok. Hindi ako makapaniwala. Ang liwanag na iyon tila ang liwanag ng amang itim na matagal nang ipinagkait sa lahat. Hindi ako sigurado kung ano ang ibig sabihin, pero nakaramdam ako ng kakaibang takot. Kahit na nakatayo sa loob ng kubo, nararamdaman ko ang pagbabago. Tumunog ang mga alitap-tap sa paligid, ngunit ang tunog na iyon ay tila nagiging mas mabigat, mas mabagsik. Naglakad ako sa ilalim ng puno ng mangga. Walang tao, ngunit parang may sumunod sa aking mga yapak. May mata sa dilim. Ngunit si Mang Doro, mula sa likod ng kubo, ay nagsabi, ang pagdating ng gabi ay ang pagdating ng kalaban. Ang amang itim, hindi lamang isang aswang. Siya ang nagbabalik ng lahat ng nilalang na namatay sa ilalim ng kadiliman. Hindi siya tao, hindi siya hayop. Isa siyang sumpa. Ang mga salitang iyon parang may kabigatan. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong ang banta ay hindi lang basta isang nilalang. Sumpa. Isang puwersa ng kalikasan. Kung si nanay ay ginugol ang buong buhay niya upang protektahan ang mga taga-baryo mula dito, ako na lang ba ang natirang magtatanggol? Ang sumunod na araw ay naging mas malupit. Muling nagsimula ang mga anino sa dilim. Ang mga kalusko sa paligid ay mas malakas, mas malalim. Isang gabi, habang naglalakad kami ni Mang Doro pauwi, bigla na lang umagos ang malamig na hangin na para bang tinangay kami ng isang lakas na hindi matitinag. Ang hangin ay nagdala ng amoy ng dugo, mabigat, mapait. Nakita namin ang mga bakas ng paa, ngunit hindi ito normal. Ang mga bakas ay parang mga sanga ng puno, malalaki at malalim, umabot sa kabundukan. Hindi lang tayo ang target, sabi ni Mang Doro habang nakatayo kami sa gitna ng dilim. Bilang tagapangalaga, hindi lang ikaw ang pinag-uusapan ng amang itim. Siya ay bumangon mula sa pinagmulan ng ating mga ninuno, mula sa kanilang mga kasalanan. Ang inyong lahi ay may tungkuling tapusin ito. Habang siya'y nagsasalita, parang may matinding presensya na nakapalibot sa amin, ang hangin, ang mga anino, ang mga patagilid na mata na nakatingin sa amin. Para bang binabantayan kami ng isang napakalakas na puwersa. At habang nagsasanay ako ng mga galaw na itinuro sa akin ni Mang Doro, naramdaman ko ang kaluskos ng mga paa mula sa madilim na kagubatan. May kasamang amoy na matamis, parang mga bulaklak na nabubulok. Elias, sabi ni Mang Doro, nagpapakita na sila. Ang amang itim ay hindi malayo. At ang bawat hakbang na ginagawa mo ay makikita niya. Sa sumunod na mga araw, palakas ng palakas ang presensya ng kalaban. Pati ang mga hayop sa paligid ay nagsimulang magtakbuhan, at ang mga tao sa baryo, na hindi pa rin nakakaalam sa mga nangyayari, ay nagsimula na ring magtakot. Ang mga kakaibang tunog, ang mga misteryosong ilaw, at ang biglaang pagkawala ng ilang tao ay patuloy na nagpapaalala sa amin ng mga panganib na hindi pa namin kayang labanan.
Ang gabi ng susunod na laban ay malapit na. Ngunit may isang bagay akong natutunan kay Mang Doro, ang tapang ay hindi lang tungkol sa lakas ng katawan, kundi lakas ng loob. Pati ang sarili ko, pati ang mga takot ko, ay kailangang pagtagumpayan ko. At sa ilalim ng dilim, habang ang mga kaluskos at amoy ng dugo ay nagsisilbing babala, napagtanto ko na walang ibang magtatanggol sa baryo kundi kami, mga tagapag-alaga ng mga lihim at sumpa ng nakaraan. Ang mga anino ay malapit nang magbukas ng pinto, at ang takot ay maghuhulog sa amin, pero hindi na ako tatakbo. Tinutulungan ko na si Mang Doro na humarap sa dilim. Magkakasama kami maghihintay. Hanggang sa dumating ang araw na walang nakakaalam kung ano ang mangyayari. Sa mga araw na lumipas, parang bawat sandali ng buhay ko ay nagsisilbing huling-hiling na pagkakataon. Hindi ko na alam kung paano ko pa hahanapin ang tapang na matagal ko nang hinahanap. Ang mga gabi ay naging mahahabang dilim na tumatanggi sa anumang liwanag. Ang mga aninong dumapos sa paligid, ang hangin na nagdadala ng mga matang tumitingin sa atin, lahat ng ito ay sumasalamin sa bawat hakbang kong papalapit sa hindi ko kayang tapusin. Habang nagsasanay kami ni Mang Doro sa isang madilim na gabi, may naramdaman akong kakaiba. Parang may hindi tama. Si Mang Doro, na parang hindi siya buo, ang mga mata niyang laging nalulumbay, parang may tinatago. Laging tahimik. Hindi na siya ang Mang Doro na nakakasama ko noon, na puno ng sigla at tapang. Minsan, napapansin ko na may mga bagay siyang iniwasan na usisero akong nag-aalala tungkol sa kung ano nga ba ang mangyayari. Isang gabi, habang kami ay naglalakad pa uwi mula sa isang mabilis na pagtuturo ng mga galaw at dasal, napansin ko ang isang bagay. May kakaibang liwanag sa isang madilim na bahagi ng kagubatan, at sa gitna ng liwanag na iyon, may silhawet ng tao, si Mang Doro. Pumunta ako doon, ngunit nang malapit ako, agad siyang tumalikod at nagsalita ng walang emosyong naririnig. "Huwag mong gawing mahirap ang lahat, Elias. Darating ang mga bagay na hindi mo kayang kontrolin," sabi niya. Ngunit sa tono ng boses niya, parang may takot. May pagdududa. Parang hindi niya sinasabi ang buong kwento. Hindi ko na pinilit magtanong, pero sa gabing iyon, may pumasok na di mabilang na tanong sa aking isipan. Kung may lihim siya, kung may tinatago siya sa akin, hindi ko iyon alam. Pero alam ko, may mga sagot na hindi ko pa nakikita. Kinabukasan, nakatanggap kami ng hindi inaasahang bisita. Isa itong matandang babae na ang mukha ay may maraming kunot. Nagsusuot siya ng itim na balabal at may hawak na kahon na tila puno ng mga bagay na hindi ko alam. Tumingin siya sa akin at nang makita ang mata ko, para bang may hinahanap siya. Pagkatapos, nilapitan niya si Mang Doro at nagbulungan sila ng mahina, na para bang may mga lihim na hindi ko naririnig. "Ang huling pagkakataon ay malapit na, Mang Doro," sabi ng matandang babae. "Hindi pa siguro." "Hindi pa siya handa," sagot ni Mang Doro. Hindi ko matukoy ang tunog ng kanyang boses, may kaba, may lungkot. Nagkatinginan kami ng matanda, at sa tingin ko, siya ang unang nakakakita ng nararamdaman ko, na may isang malaking pader na itinayo sa pagitan ko at ni Mang Doro. Hindi ko na siya natanong pa. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanila noon, pero pakiramdam ko, may mga bagay siyang tinatago mula sa akin. Bago umalis ang matandang babae, iniwan niya sa aking mga kamay ang isang luma at matigas na kahon. Hindi ko alam kung bakit niya ito iniwan, pero ang damdamin ko, may kaakibat itong malupit na lihim. Sabi niya, ito ang magiging susi. Sabay niyang nilisan ang aming kubo, at naiwan kami ni Mang Doro na hindi maintindihan ang nangyari. Wala kaming imik. Si Mang Doro, nanatiling tahimik, habang ako, nag-aalala sa kung anong hinahanap ng matanda. Hindi ko alam kung ang kahon na iyon ay magdadala sa amin sa tagumpay, o maglalantad ng mas madilim na katotohanan. Sa gabing iyon, binuksan ko ang kahon na iniwan sa akin. Sa loob, may isang lumat magaspang na kabibe. Walang anumang marka o simbolo, ngunit ang kabibe ay may kakaibang aura, isang aura ng kapangyarihan na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang mga kamay ko ay nanginginig ng hawakan ko ito, at sa isang iglap, bigla akong nakaramdam ng malamig na hangin sa paligid ko. Nanlumo ako. Muli, nagbalik ang amoy ng dugo,
at ang mga anino ay nagsimulang magpatuloy ng kanilang masamang lakad. Tinutok ko ang kabibe sa ilalim ng liwanag ng buwan, at sa pagkasilip nito, nakita ko ang kakaibang hugis ng kaluluwa, isang aswang na may mukhang nakangiti, pero hindi ito ordinaryong aswang. May pakpak itong itim, at ang mga mata niya ay parang naglalagablab ng apoy. Ang kabibe na ito, hindi lang mutya, sabi ni Mang Doro mula sa likuran ko. Ito ang simbolo ng mga naunang tagapag-alaga ng baryo. Ang kahon na iniwan ng matanda, hindi ito basta simbolo. Ito ang palatandaan ng isang sakripisyo. Dahil sa sinabing iyon ni Mang Doro, muling nag-alab ang mga tanong sa isip ko. Bakit hindi ko ito alam? Bakit ako lang ngayon natututo ng mga bagay na ito? Magsasanay kami, ngunit may kasamang takot. Hindi ko kayang palampasin ang takot na iyon. Sa mga susunod na araw, hindi ko na alam kung anong nangyayari sa baryo. Ang mga tao ay nagsimulang magsabi ng mga kwento tungkol sa mga nawawalang hayop, nawawalang tao, at mga kakaibang tunog sa gabi. Halos lahat ng pamilya sa baryo ay nagsimulang mawala ng pag-asa, nagtatago, at nagsasara ng mga pinto sa gabi. Ang mga bata, natatakot na maglaro sa dilim. Isang araw, nagpunta kami ni Mang Doro sa kabubatan upang maghanap ng mga halamang gamot, ngunit habang kami ay naglalakad, may napansin akong kakaibang figura sa malayo. Isang tao, nakatayo sa ilalim ng puno, hindi gumagalaw, na parang nakatambad sa dilim. Nang tinanong ko si Mang Doro kung sino siya, sumagot siya ng hindi malinaw. Isa siyang anino ng nakaraan. Huwag mong pansinin. Ngunit hindi ko kayang huwag pansinin. May nararamdaman akong kakaibang koneksyon sa taong iyon. At habang naglalakad kami palayo, sa likod ng aking isipan, narinig ko ang isang mahihinang tinig na nagsabi, Elias, malapit na ang pagtatapos. Bumangon ang mga malamig na pwedeng mangyari. Hindi pa rin malinaw kung ano ang papel ko sa lahat ng ito, ngunit alam kong malapit nang magbukas ang pinto ng kadiliman. May mas malaking lihim pa sa likod ng mga aninong ito. At si Mang Doro, pati na rin ako, ay unti-unti nang nalulunod sa mga kasinungalingang hindi ko alam kung paano tatapusin. Nasa dulo na kami ng madilim na kagubatan, at ang mga aninong nagsilbing kalasag ng dilim ay nagmistulang mga mata na nagmamasid sa amin. Mula sa likod ng mga punong kahoy, ang mga yapak na hindi ko maipaliwanag ay naramdaman ko. Ang hangin ay malamig, hindi na tulad ng dati. Bawat huni ng insekto at alitaptap ay naging isang palatandaan ng isang nilalang na nagmamasid sa bawat galaw namin. Hindi ko na kayang itago pa ang takot ko, at alam kong si Mang Doro, kahit na animoy walang pakiramdam, ay ramdam din ang mabigat na presensya ng kalaban. Si Mang Doro, bagamat pilit nagsisinungaling sa kanyang sarili, ay hindi pa rin nakaliligtas sa mga aninong sumisiksik sa kanyang likuran. Ang mga mata niya, madilim at malalim, ay may pagkabigat, mga mata na puno ng mga lihim, ng mga nawawalang sagot. Sa kabila ng lahat ng itinuturo niyang galak at tapang, may isang bahagi ng kanya na hindi pa kayang magpatawad, ang kasalanang hindi maitatago, at ang takot na may mga bagay na hindi kayang itama. Elias, maghanda ka na. Wala nang atrasan, wika ni Mang Doro sa akin, ang boses niya ay mabigat. Ang lahat ng mga tinatago natin, ang mga lihim na nakatago sa iyong dugo, ay darating sa araw na ito. Kung magtatagumpay ka, magiging tagapangalaga ka na. Pero tandaan mo, may isang sakripisyo na kailangang gawin. Hindi ko alam kung anong sakripisyo ang tinutukoy ni Mang Doro, ngunit sa pagkakataong iyon, alam kong lahat kami ay malapit nang humarap sa isang malupit na laban. Si Mang Doro, na siyang nagturo sa akin ng lahat ng ito, ay unti-unting nagiging isang anino. Ang mga lihim niya ay nagpapabigat sa kanyang mga paa, at ang bawat hakbang niya ay hindi na kasing tapang ng dati. Habang kami ay patuloy na naglalakad, nakita ko ang mga mata na kumikislap mula sa madilim na kagubatan. Mabilis kong ipinagpatuloy ang pagtingin sa paligid, ang mga kahoy at halaman ay parang mga pader na naghihiwalay sa amin mula sa kung anuman ang nag-aabang sa likuran nito. Bago ko pa man tuluyang maipaliwanag ang nararamdaman, tumalon ang isang nilalang mula sa dilim. Ang kagat ng kanyang mga mata ay matalim at ang katawan ng aswang ay parang matigas, puno ng galit. Nang tumili siya, ang hangin ay humigpit,
parang ang bawat bahagi ng kagubatan ay lumaban. Ako na ang magtatapos ng kwentong ito, sigaw ng aswang, ang boses niya ay parang umuugong sa aking utak. Matagal ko nang inaasahan ang araw na ito. At ikaw, Elias, ikaw ang susunod na magiging parte ng aking paghihiganti. Sa mga salitang iyon, parang isang malamig na kamay ang humawak sa aking puso. Ang kalaban na matagal ko nang iniiwasan ay nandyan na, nasa harapan ko na, at ang mga anino ng nakaraan ay muling sumik sa harap ko. Ang mga lihim ni Mang Doro, ang kabibe, at ang mga kwento ng nakaraan ay nagsanib sa isang tadhana na hindi ko na kayang takasan. Si Mang Doro, na nagmamadaling sumulong, ay tinangka akong itulak palayo. Elias, huwag mong kalimutan ang aral na itinuro ko sa'yo. Dapat mong gamitin ang kabibe. Pero bago pa man niya matapos ang sinabi, lumipad ang aswang at dumapo sa harap namin. Ang mga pakpak nito ay parang mga itim na ulap na sumasakop sa buong kagubatan. Ang mga mata ng aswang ay naglalagablab ng init ng apoy, at ang mga pangil nito ay kumikislap sa dilim. Hindi ko na kayang mag-isip ng maayos. Masyadong mabilis ang lahat. Dahil sa takot, ang aking katawan ay nanghina. Pero sa mga sandaling iyon, parang isang liwanag ang pumasok sa aking isipan, ang kabibe. Sinunod ko ang mga tagubilin ni Mang Doro, at mabilis kong ipinuwesto ang kabibe sa aking kamay. At sa isang iglap, ang kabibe ay nagbigay ng liwanag na kumapal sa buong kagubatan. Sumunod sa liwanag, sigaw ni Mang Doro. Ang kabibe ay nagbigay ng isang matinding alon ng enerhiya, at ang lahat ng ito ay nagpalakas sa katawan ko. Sa harap ko ang aswang, isang nilalang na hindi ko kayang labanan noon, pero ngayon ay may lakas akong hindi ko pa nararamdaman. Ang kabibe ay nagsilbing isang proteksyon, isang kalasag na ipinagkaloob sa akin ng aking mga ninuno. Mabilis kong iniiwasan ang bawat pag-atake ng aswang, at sa bawat galaw ko, ang kabibe ay nagbigay ng enerhiya na nagbabalik sa akin ng lakas. Ngunit ang kalaban ay hindi madaling talunin. Habang patuloy na lumalaban kami, isang malupit na kalamidad ang dumapo, isang sigaw ng takot mula sa isang nilalang na hindi ko nakita, ngunit naramdaman ko. Si Mang Doro, sa kanyang pagtatangkang ipagtanggol ako, ay tinamaan ng isang mabagsik na salakay mula sa aswang. Matapos ang malakas na alingawngaw, nakita ko si Mang Doro na nakaluhod sa lupa, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng sakit. Sa bawat huling hininga niya, parang nawawala ang lakas ko. Elias, ang bulong ni Mang Doro, ito na ang katapusan ko. Hindi ko kayang tanggapin ang pagkatalo ni Mang Doro. Tumakbo ako patungo sa kanya, ngunit bago pa man ako makalapit, isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang naganap. Ang aswang ay sumabog sa paligid ng kagubatan, ngunit sa isang iglap, ang kabibe ay nagbigay ng isang liwanag na nagsalba sa amin. Ang liwanag na yon, hindi lang nagpatagilid sa aswang, kundi nagsanib sa amin, lahat ng mga naiwan sa kagubatan ay napuno ng liwanag. Pagdapo ng ilaw, napansin ko ang katawan ni Mang Doro na naglaho sa harap ko. Hindi ko pa rin alam kung anong nangyari sa kanya. Sa mata ko, parang siya ay naglaho na lang sa isang bahagi ng dilim. Ang aswang, na parang hindi natapos, ay biglang sumabog sa isang madilim na ulap ng enerhiya. Pagdapo ng ulap, nawala ang lahat ng anino. Bawat bahagi ng kagubatan ay muling naliwanagan, at ang takot na matagal na naming tinatago ay unti-unting nawala. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ang pagkatalo ni Mang Doro ay nagbigay sa akin ng mas malalim na tanong. Kung ang kabibe na ibinigay niya ay ang nagsalba sa amin, bakit siya na ang naiwan sa dilim? Hindi ko alam ang sagot. Ngunit ang misteryo ng kanyang pagkawala at ang nilalang na nagbabalik sa kadiliman ay patuloy na mangungulit sa aking isipan. Ang mga lihim na hindi ko pa kayang tanggapin ay naglalakbay kasama ko sa mga gabi ng aking buhay. At sa ilalim ng gabi, ang pagkatalo ni Mang Doro ay nagsimulang magbukas ng isang mas malupit na katotohanan na ang labanan ay hindi pa tapos. May higit pang mangyayari. Tuloy ba tayo sa susunod na kabanata? Ang mga araw na sumunod sa labanan ay puno ng pagkalito at lungkot. Ang kagubatan, na sa aming mga mata ay naging saksi sa mga kababalaghan, ay tila nagbabalik sa normal, ngunit sa aking puso, may isang puwang na hindi mapupuno.
Si Mang Doro, na nagturo sa akin ng lahat ng kanyang nalalaman, ay nawala. Ang kanyang sakripisyo, na nagbigay daan sa aking tagumpay, ay nag-iwan ng mga tanong na hindi ko pa kayang sagutin. Minsan, sa mga tahimik na gabi, nauupo ako sa tabi ng puno kung saan kami huling nagkita, nagmamasid sa mga bituin, at iniisip kung bakit hindi ko pa rin natutunan na yakapin ang mga bagay na ipinagkaloob sa akin. Hindi ko pa alam kung ano ang hinaharap para sa akin, kung ako na ba ang bagong tagapangalaga ng baryo, o kung ang kabibe na itinaguyod ni Mang Doro ay isa lamang simbolo ng mga nagdaang sakripisyo. Si tatay na hindi ko na nakasama ng matagal ay umuwi. Pagbalik niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa, ng pangarap, at ng isang malupit na pasakit na hindi ko maintindihan. Ang aking nanay, bagamat wala na sa mundong ito, ay patuloy na sumasagip sa akin mula sa dilim ng mga alaala. Sa kanyang pagkawala, may mga bagay na natutunan ako, na hindi lahat ng bagay ay kayang isalba, at may mga sakripisyo na hindi kayang magtapos sa isang simpleng kwento. Pumunta ako sa isang lugar na hindi ko pa nasusubukan, ang libingan ni Mang Doro. Nang dumating ako roon, nahanap ko ang kanyang pangalan, na nakasulat sa isang batong itinaguyod sa ilalim ng isang puno. Sabi sa akin ng matanda na ang mga tulad ni Mang Doro, mga tagapangalaga, ay may ibang uri ng landas. Hindi nila kayang manatili sa isang lugar ng matagal, at masakit man, kailangan nilang umalis para bigyan ang mga bagong tagapangalaga ng pagkakataon na magpatuloy. Habang nakatayo ako sa harap ng libingan, naramdaman ko ang isang malamig na hangin na dumaan. Para bang si Mang Doro ay nandoon, nagmamasid at nagmamasid sa aking mga susunod na hakbang. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito, ngunit alam ko na siya ang nagbigay sa akin ng tapang na hindi ko pa nararamdaman dati. Nang bumangon ako mula sa harap ng kanyang libingan, isang boses ang bumangon sa aking isipan, ang kanyang boses, na nagsabi, "Laban lang, Elias. Huwag mong hayaang mawala ang liwanag sa'yo." Ang mga gabi pagkatapos ng laban ay naging tahimik, ngunit sa bawat pagdapo ng gabi, may mga bagong takot na sumik sa aking dibdib. Parang ang mga kagubatan ay hindi pa tumitigil sa pag-aabang, at ang mga anino ay hindi pa rin natapos sa paghahanap sa mga nawawalang kaluluwa. Habang ang mga tao sa baryo ay unti-unting bumangon mula sa takot, ang mga pag-uusap nila ay tungkol sa mga nawawalang kaluluwa, at sa isang kwento ng tagumpay laban sa isang madilim na puwersa. Ang mga tanong na naiwan ni Mang Doro sa akin ay nagsimulang magkaroon ng sagot. Natutunan kong yakapin ang aking papel bilang tagapangalaga ng baryo, ngunit sa likod ng aking tapang, hindi ko pa rin maiiwasang magtaka kung may mas malalim na dahilan ang lahat ng nangyari. Si Mang Doro ay isa lamang bahagi ng isang mas malalim na misteryo, isang siklo na patuloy na umiikot. Ang kahon, ang kabibe, at ang mga lihim na ibinunyag sa akin, ay may malalim na kahulugan na hindi ko pa kayang lubos na maunawaan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na naging malinaw sa aking isipan. Si Mang Doro ay nagsakripisyo hindi lamang para sa baryo, kundi para rin sa akin. Hindi siya nagbigay ng lahat ng iyon dahil gusto niyang magtagumpay ako, nagbigay siya ng lahat ng iyon dahil siya ay naniwala sa aking kakayahan. Ipinakita niya sa akin na may halaga ang bawat sakripisyo, at sa bawat hakbang, may dahilan at may isang mas mataas na layunin. Dahil sa kanya, natutunan kong tanggapin ang aking mga pagkatalo, ang aking mga kahinaan. Sa mga pagkakataong naramdaman ko na ang lahat ng ito ay wala ng saysay, na ang mga laban ko ay tila walang katapusan, si Mang Doro ay nagbigay sa akin ng pag-asa. Ang kwento ng tagumpay ay hindi sa isang labanan lamang, ito ay tungkol sa pagtanggap sa mga pagkatalo at patuloy na paglaban sa kabila ng lahat ng takot. Kahit na ang mga bagay ay hindi na tulad ng dati, hindi ko na dapat kalimutan ang mga taong nagbigay sa akin ng tapang. Si Mang Doro, kahit na siya ay wala na, ay patuloy na mag-aalaga sa akin sa mga anino. At ako, bilang tagapangalaga ng baryo, ay magpapatuloy sa laban. Magpapatuloy ako sa pagtanggap sa mga nangyaring sakripisyo, at magpapatuloy ako sa paghahanap ng kasagutan sa mga misteryo ng ating nakaraan. Ang huling gabing iyon, habang nakaupo ako sa ilalim ng puno, ang kalangitan ay nagbigay ng isang malupit na liwanag, parang isang patnubay na ipinagkaloob sa amin.
Alam ko na sa mga darating na araw, ang laban ay magpapatuloy. At kahit na may mga sakripisyo na kailangang gawin, alam kong may kasaysayan akong kayang magdala, ang kasaysayan ng isang batang tinulungan ng isang guro, at ng isang bayan na hindi sumusuko, anuman ang mangyari. Ang liwanag, kahit maliliit, ay hindi kailanman mawawala sa dilim. Ang pinakamahalaga ay ang hindi tayo mawalan ng pag-asa, sabi ko sa aking sarili habang tinatanaw ang dilim. At sa mga salitang iyon, nagsimula ang bagong paglalakbay ko, ang paglalakbay ng pagiging tagapangalaga at ng pagtanggap sa lahat ng hamon ng buhay. Hanggang sa susunod na kabanata.